Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. It's my soul.
Magandang umaga po sa atin lahat. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna po tayo. Padre God, sa oras pong ito, patuloy po ako nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo naman po sa buhay po ng bawat sa amin. At I'll pray, Padre God, sa aming pag-aaral po ng iyong banal na kasulatan. I'll pray that your Holy Spirit ay patuloy po kami samahan, maging ang buhay kong ito, maging lahat nakikinig sa umagang ito. Salamat po ang banalang marami. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen po. O, sige po, tayo po ay magpatuloy na at ang aking topic na tutukuyin sa umagang ito is about the Bible. At ang aking title po is Reading the Bible is a Must. At ang aking ginamit po na book is matatagpuan po sa Book of Joshua, Chapter 1, verse 8. Basahin po natin. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Dito po, pag nakita po natin itong Joshua 1 verse 8, bilang isang Kristiyano, kailangan po natin talaga magbasa ng Biblia. Sapagkat without the reading the Word of God, ang buhay po nating maging mga Kristiyano, manatili po tayong immature Christian. At sabi po nga po ng banal na kasulatan, only the Word of God can transform us. So let's go on po. Whether we like it or not, tayong mananampalataya ng ating Panginoong Yesus, we need to read the Bible. Sapagkat dito po natin matutunan kung paano maging masagana at matagumpay ang ating mga pamumuhay. Let's go on po. You and I should not live by expectation. Sa Tagalog po, ikaw at ako ay hindi dapat mamuhay sa sarili nating pangangatwiran. Oo nga naman, madalas talaga, many Christians today ay hindi nauubusan ng pangangatwiran. Mga pangangatwiran na nakakalungkot, pangangatwiran na hindi biblically based. So then, we live by what? Paano tayo mabuhay? Paano tayo mabuhay bilang mananampalataya? Ang sagot po diyan ay, we should live by trusting God. By trusting promises. By trusting God's promises. Kailangan mamuhay po tayo. Sa pagtitiwala sa Diyos, kailangan mamuhay po tayo sa kanyang mga pangako. But then, how then can you and I know the Word of God's promises when we don't even read the Bible? How many Christians, how many of us have read the entire Scripture or the entire Bible? Tanong ko lang po, tayo po ba kaya ay meron pang panahon magbasa ng Biblia sa panahon na to? At bakit ba karamihan sa mga, even the Christians, ay ayaw po magbasa ng Biblia? Isa lang po ang kasagutan. It is because you and I has fallen into the trap of Satan. Satan does not want us to know the Bible. Si Satanas po, ayaw niya na malaman natin ang katotohanan ng Biblia. At karamihan sa mga Kristiyano ngayon, makikita natin sa pamumuhay ng bawat sa atin na hindi na isa katuparan sa buhay ng bawat sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Let's go on po. At marami na rin sa ating mga Kristiyano ngayon ang nahulog sa bitag ni Satanas na ayaw magbasa ng Biblia. Sabi ko nga po kanina earlier, it is God's command, whether we like it or not, to read the Bible. We should read the Bible. Mapapahamak po tayo
kung hindi po tayo magbasa ng Biblia. Ito po yung paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. Opo, nakikinig tayo sa ating mga pastors, nakikinig tayo sa kapwa natin mananampalataya, pero iba pa rin po yung may personal tayo na pakikipag-unayan sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po is reading the Bible. Kaya sa panahon na to, that is why, and therefore, many Christians today are shallows. Mababaw sa Tagalog. Mababaw ang mga Kristiyano ngayon. At yung dahilan po ay walang kaalaman sa salita ng Diyos. Di ba pansin natin ngayon, marami tayong kasamahan sa church na naglilingkod sa Diyos. Makikita natin sa buhay nila noon na talagang active. Active talaga. Pero ngayon, wala na po, di ba? Marami na rin tayong kapatiran. Hindi lang naman po sa GMA, kung hindi sa iba't ibang Christian church pa rin sa buong daigdig na ito ay nawala na po sa senaryo ng paglilingkod. Their faith is not anchored on the promises of God. Their faith is anchored on their feelings. We go to the church. We want to be excited. We want to be excited by the music. We want to be excited by the preaching. Ito po ay napaka-alarming po. Remind you po, brothers and sisters, this kind of Christianity will not last. We have to anchor our faith based on who God is, based on His promises, and that means obedience, and that means we are rested on His word, and that means we are surrendered our life totally to Him. We surrender all. Dati po, before po, napakatamad ko po magbasa ng Bible. Nakontento na po ako na tinanggap ko naman na ang Panginoong Yesus bilang aking Panginoong Yesus sariling tagapagligtas. This is a personal testimony po. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit palagi pa rin ako struggle in all aspects of my life? Struggle ako physically, mentally, emotionally, even financially. Ang dahilan kaya pala ako nagiging ganun, kaya pala akong ganun ka-struggle, is because I am not spiritually processed to become more spiritually stable. At ito ay dahil sa kakaulangan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating Bible in the book of Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi po dito ay nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil nila ang kamangmangan. Itinakwil ng aking bayan ang karunungan. My people are being destroyed for being lack of knowledge. Lack of knowledge because they rejected the Word of God. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga Israelita po in the time of Old Testament. Not only once, but several times. Continuously rejected God. That is why their lives are in chaos, suffered loss, at laging talunan ang mga Israelites noong panahon ng Old Testament dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. They reject God, they reject the Word of God. Ngayon po, sa ating kapanahunan ngayon, tayong mga bayan ng Diyos, ay gustuhin pa ba natin lagi na under struggle tayo? Siyempre po, hindi po ba? Sapagkat napakahirap po ang isang Kristiyano na lagi na lang struggle. Hindi po normal sa isang Kristiyano na 7 times a week, araw-araw ka din, 7 times ka rin struggle. Hindi na po normal yun. So ano po ang pinakamainam na gagawin natin? Ito po, lagi na po natin ito naririnig sa ating mga
lingkod ng Diyos. Sabi po nila lagi sa atin, at yun din naman nakalagay sa Biblia, set a quality time to read and study the Word of God. Remember, only the Word of God can transform us. Only the Word of God, the truth, the Bible, can transform us, make us new creator, the way God want us to be, and that is to be Christ-like character. Totoo naman po mga kapatid, once na kulang po tayo sa kaalaman ng Diyos, magiging chaos din po ang ating buhay sa kapanahonan ito. Sabi po nga kanina, struggle po tayo. Dati po, sabi ko nga po kanina na ang pagbabasa ng Biblia ay kinakatamaran. Pero dumating po sa point ng buhay ko, noong dinisyonanan ko po na magbasa ng Bible, somebody else told me, kahit daw po basa ako ng basa, wala daw po mangyayari sa akin. Dahil nga po, pasaway ako. Pero dahil dinisyonanan ko na po na magbasa talaga ng Bible, I ignore that. Inignore ko po yung sinagsabi sa akin na basa ako ng basa, wala naman daw mangyayari sa akin. Nagpatuloy pa rin po ako sa pagbabasa. Actually, nasaktan po ako doon. Parang madidepressed na naman po ako. Since I made a decision to read the Word of God. Ginawa ko po yon, and up to now, sabagat biyaya po ng Diyos. Kung hindi po ako nakakapagbasa ng araw, I'll make it a point na magbasa po ako sa gabi. At ang result po nito, it helps me a lot. Nakatulong po ito sa akin. Sabi ko nga po kanina, ang pagbabasa po ng Biblia, dito po nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Pagpatuloy po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, there is a tremendous work of the Holy Spirit in our lives. Mararanasan po natin yung little by little, o sa Tagalog, unti-unti, nagkakaroon po ng God's cleansing in our inner, yung kaloob-looban natin. Nagkakaroon po tayo, nakakaranas po tayo ng ganun. Habang tayo po ay patuloy na nagbabasa ng Biblia. God's cleansing in our lives. At saka, nung dinisyonan ko na nga po na magbasa po ng Biblia, nagtaka po ako, naging masipag din po ako manalangin. Yun po pala ang sikreto. Pag ikaw yung nagbasa ng Biblia, para bang automatic, the Spirit of God will bring you into the mood of praying always. Yun po, yung tremendous work of the Holy Spirit in the lives of a Christian when we keep on reading the Bible. Tandaan po natin, sa pagbabasa po ng Biblia, dito po nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Totoo po yun. Kaya ininsist nga niya, araw at gabi, bulay-bulayin mo ito upang maging masagana at matagumpay ang ating mga pamumuhay. Hindi po, napakahirap po ang ma-attain ang spiritual growth, or in other words, spiritual maturity without focusing to read the Word of God. Okay, let's go on po. Let's go on po. Bali, pinaka-conclusion ko po sa araw nito, hindi pa naman po huli ang lahat. Nananawagan po ang ating Diyos na buhay. Let us all start reading the Bible para makapamuhay po tayo na may katagumpayan sa mundong ibabaw na ito. Let us be obedient to God's Word, and don't ever, ikaw at ako, don't ever reject God's Word. Dahil
sumpa or curse. Once we reject the word of God, darating po ang sumpa sa buhay ng bawat sa atin. Multiple blessings darating sa buhay ng bawat sa atin. Pagpatuloy po tayo nagpapasakop sa Diyos, sa salita ng Diyos. Okay po. Nakalimutan ko lang po kasi yung verse na may nabasa din po ako sa Bible na John 6:63 po pala yun na the word of God is spirit and life. The word of God is spirit and life. So, bakit ayawan natin magbasa ng Biblia? Sabi ng Bible, the word of God is spirit and life. At ang buhay natin nakasalalay sa banal na Espiritu Santo. At may kalaban po. Ang banal na Espiritu Santo, lagi po willing na tumutulong sa atin. At ang kalaban natin ay ang ating lust of the flesh. So, tandaan natin, life at Espiritu po ang salita ng Diyos. Kaya pagbulay-bulayin po natin, God's Word is a life and Spirit. Kaya dito na po ako natatapos at nawa po may natutunan po tayo. Humingi po lagi tayo sa ating Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus na lagi po natin hingin sa kanyang banal na Espiritu Santo na mag-focus po tayo sa pagbabasa ng Biblia. We can never achieve success without reading the Word of God. Magiging victorious lamang po ang ating pamumuhay kung tayo po ay laging nakikipag-usap sa Diyos. Kaya po, let's start to read of the Word of God. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Father God, sa oras po nito, lubos-lubos po ako nagpapasalamat po sa iyo sa pagkakataon na po ito na nakapag-share po ako man ng iyong banal na kasulatan. At kung meron man po ang hindi nakaunawa sa share ko po ang ito, Ama, nagsusumamo po ako, ikaw na po ang kumilos sa kanilang mga buhay, ikaw na po ang magpaliwanag sa kanila, sa ipaniliwanag ko po sa umagang ito, sakali man po, Ama, na mayroon pa po ang hindi nakakaunawa. Ama, maraming salamat po sa iyo. Tunay po, O Diyos, ikaw po yung aming Diyos na walang katulad, walang kapantay. Pag nakikilala po namin kayo ng lubusan, masasabi po namin lagi sa iyo, wala po kayong katulad, wala po kayong kapantay. Salamat po ang banal ng marami. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at banal na Espiritu Santo. Magandang umaga po. Purihin ka, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa langit. Isang karangalan, Panginoon, ang makalapit at makadulog sa iyo sa oras na ito, Ama. Salamat, Panginoon, dahil pinagkaloob mo sa amin ang oras na ito upang kami lumapit, magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabanalan, kaluwalhatian, Panginoon, kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong lingkod na ginamit sa araw na ito pang magpahayag ng iyong mga salita. Lord, patuloy mo nga po siyang pagpalain, gamitin maitili, Panginoon, saan mang lugar mo siya dalhin, Panginoon, at patuloy na isupply ang lahat ng pangangailangan nila, 10 ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang i-anoint at patuloy na gamitin, Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong uhaw at gutom sa iyong mga salita. Lord, salamat din sa aming mga narinig, Panginoon, buhat sa iyong lingkod, O Diyos. Lord, patuloy mong pagpalain, Panginoon, at patuloy mong ilagay sa aming mga puso, O Diyos, ang iyong mga salita magamit namin sa araw-araw at ma-share din namin, Panginoon, sa iba. Salamat po sa oras na ito, Ama. Sama-sama po kaming muling dumudulog sa iyo, Panginoon, at patuloy naming itinataas ang lahat ng mga workers, lahat ng mga members, Panginoon, ng iyong iglesia. Patuloy, Panginoon, na magkaroon ng malalim na commitment, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Ama.
Lord, kilala mong bawat isa sa amin, O Diyos. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, at walang lingid sa iyo, Panginoon. Lord, kaya po namin ipinagkakatiwalang aming buhay sa iyo. Lagyan mo kami, Panginoon, ng commitment, Panginoon, na tunay na nagmamahal sa iglesia, nagmamahal sa mga kaluluwa, lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi namin kayang pantayan ang iyong pamantayan, Panginoon. Ngunit, O Diyos, naniniwala po kami sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu. Makakayanan namin, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon, sa Spirit at katotohanan. Patuloy mo, Panginoon, pag-alabin, pag-apuyin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming paglilingkod. At patuloy din namin, Panginoon, na ma-share, Panginoon, ang iyong mga salita, lalong-lalo na, Panginoon, sa hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po, O Diyos. Lord, patuloy mong i-preserve, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Patuloy mong pakialaman, O Diyos, at hayaan mo, Panginoon, na makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, ng maayos, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Madatnan mo kami, nag-aapoy, nag-aalab, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lahat ng mga Christ-centered churches, Panginoon, lahat ng mga workers, lahat ng mga members, Panginoon, magkaisa, upang nang sa gayon, Panginoon, maraming kaluluwang maligtas sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, na aming mga buhay walang kabuluhan, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, O God. It's not by our might nor by power, but by the power of your Holy Spirit, Panginoon. Pinanghahawakan po namin ang iyong mga salita na ito, Panginoon, Zechariah 4 verse 6, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.